Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 5, ikatlong markahan, ikalimang linggo, unang araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Palitan ang pagkakabuo ng pangungusap na may salungguhit upang ang pahayag ay magtaglay ng pandiwang nasa focus instrumental. Halimbawa, nagpunas si Emmy ng kanyang muka gamit ang panyo. Noong binago ay ipinampunas ni Emmy ang panyo sa kanyang muka. Sa bisperas ng bagong taon, bumili kami ng mga pagkain gamit ang perang padala ni Tita Marie. Nagtulungan kami sa paghahanda. Kami ay nagluto ng manok sa oven. Narito ang tamang sagot. Una, ipinambili namin ng pagkain ang perang padala ni Tita Marie. Pangalawa, pinaglutuan namin ng manok ang oven. Ibinabad namin ang karne sa soy at kalamansi. Kami naman ni Kuya EJ ay nag-ihaw ng bangus. Binalot namin ng aluminum foil ang mga isda. Nagluto ng cake si Inay. Ang sagot sa number 3, pinagbabadan namin ng karne ang soy at kalamansi. Pang-apat, ipinambalot namin ng mga isda ang aluminum foil. Ang cake ay ginawa naming panghimagas. Ang tamang sagot, ipinanghimagas namin ang cake. Bumuo ng 2 hanggang 3 pangungusap batay sa napiling larawan. Isa sa mga paraan sa pagpapalawak ng talasalitaan ay ang kalaman sa wastong baybay ng mga salitang hiram. Buuin ang mga bokabularyo ayon sa salin nito sa Pilipino. Isulat sa patlang ang titik na kulang. Gawing gabay ang nasa kanang bahagi na nasa panaklong. Ating talakayin ang pagbasa sa Balitang Lathalain. Balitang Lathalain ay isang uri ng pahayag o artikulo na naglalaman ng mga impormasyon at opinyon tungkol sa isang paksa o issue. Karaniwang may layunin na magbigay ng malalim na pagsusuri, impormasyon at pananaw hinggil dito. Ang lathalain ay karaniwang nakatuon sa mga paksa tulad ng kultura, kasaysayan, kalikasan, kalusugan, teknolohiya o iba pang makabuluhang issue sa lipunan. Ating basahin ang Balitang Lathalain. Global Warming, Global Warning ni Maria Fe Hicana. Usapin ng bawat bansa ngayon ang tungkol global warming o ang pag-init ng mundo. Matagal na itong pinagtutuunan ng pansin ng bawat bansa sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng pag-init ng mundo. Ito ay nagsimulang maranasan nitong mga nakaraang dekada. Ang terminolohiyang ito ay dulot ng isang tiyak na mas malawak na katagang pagbabago sa klima o mas kilala sa tawag na climate change. Kung minsan ay mabilis ang pagbabago ng panahon, init-lamig ngayon at maya-maya na may lamig-init. Ang katamtamang pandaigdigang temperatura ay tumataas ng 0.6 hanggang 0.2 Celsius o 1.1 hanggang 0.4 Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ayon sa magham na pag-aaral, lumitaw na ang pag-init ng daigdig sa huling 50 taon ay likha ng tao. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Nabunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan at iba pang kagagawan ng mga tao. Alam mo bang ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura ay nagdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang level ng dagat at pagbabago sa volume o dami ng ulan.
Ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhit bunga ng pagdalas ng malalakas na bagyo o tinatawag ding super typhoon, buhawi, malawakang pagbaha, tagtuyot at bugso ng init o heat waves. Dahil din sa pagbabago ng klima ng mundo, may mga bagong sakit na naglipa na sa ngayon na dati naman ay wala. Ang mga hayop at kulisap ay apektado rito na nagdadala ng sakit tulad ng dengue at malaria mula sa mga lamok. Malaki ang epekto ng pagbabago ng temperatura sa mga bagong sakit. Natutunaw na rin ang mga yelo sa mga bansang may yelo. Ang pag-init ng mundo ay nagbubunga ng negatibong balanse sa bulto ng bulubunduking yelo o glacier mass na nagdudulot sa pag-urong ng glacier sa buong daigdig. Dahil dito, ang malalaking tipak ng yelo o glacier ay unti-unti nang nauubos at nawawala at tinataya na ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay nangangahulugang pag-urong ng mga glacier sa buong mundo. Ang mabilis na pagkatunaw ng malaking yelo na ito ay nagdudulot ng mabilis at malakas na pagdaloy ng tubig at kapag patuloy itong nangyari, mauubusan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng mundo sapagkat dito kumukuha ng panustos na tubig ang mga bansang China, India at halos buong Asya. Sa mga sitwasyong nabanggit, ito ay babala sa ating lahat. Global warming. Bawat isa ay may tungkulin at pananagutan sa ating kalikasan sapagkat ito ay biyaya sa atin ng lumikha. Hindi natin ito dapat abusuhin. Bilang isang bata, lagi mo sanang isipin na may mga batang tulad mo rin na isisilang sa susunod na henerasyon kaya nararapat na pagmalasakitan natin ang ating kalikasan. Tanging ito na lamang ang maipapamana natin sa susunod pang salinlahi. Kailangan natin maging utak langgam na hanggat maaga ay naghahanda na para sa hinaharap at hindi utak lamok na walang alam dahil ayaw makialam. Ngayon, sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang lathalain. Una, ano ang ibang katawagan sa pag-init ng mundo? Pangalawa, ilan ang itinaas ng pandaigdigang temperatura? Pangatlo, ano ang sanhi ng pag-init ng mundo? Pang-apat, bakit tayo maaaring maubusan ng supply ng tubig kung patuloy ang pagkatunaw ng mga bulto ng yelo? Panglima, ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagong sakit? Ikalawang araw. Maalaala mo kaya ang maaaring mangyari sa mga ito? Gamit ang dati mo ng karanasan o kaalaman, ilarawan kung ano ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. Una, patuloy na pagsunog ng basura. Pangalawa, patuloy na pagputol ng mga puno. Pangatlo, patuloy na pagtatapon ng basura kung saan-saan. Buuin ang talata batay sa binasang lathalain. Isulat ang sagot sa patlang. Ating talakayin ang pagbasa sa Balitang Lathalain. Balitang Lathalain ay isang uri ng pahayag o artikulo na naglalaman ng mga impormasyon at opinyon tungkol sa isang paksa o issue. Karaniwang may layunin na magbigay ng malalim na pagsusuri, impormasyon at pananaw hinggil dito. Ang lathalain ay karaniwang nakatuon sa mga paksa tulad ng kultura, kasaysayan, kalikasan, kalusugan, teknolohiya o iba pang makabuluhang issue sa lipunan. Ating basahin ang Balitang Lathalain. Global Warming, Global Warning ni Maria Fe Hicana. Usapin ng bawat bansa ngayon ang tungkol global warming o ang pag-init ng mundo.
Matagal na itong pinagtutuunan ng pansin ng bawat bansa sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng pag-init ng mundo. Ito ay nagsimulang maranasan nitong mga nakaraang dekada. Ang terminolohiyang ito ay dulot ng isang tiyak na mas malawak na katagang pagbabago sa klima o mas kilala sa tawag na climate change. Kung minsan ay mabilis ang pagbabago ng panahon, init-lamig ngayon at maya-maya na may lamig-init. Ang katamtamang pandaigdigang temperatura ay tumataas ng 0.6 hanggang 0.2 Celsius o 1.1 hanggang 0.4 Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ayon sa magham na pag-aaral, lumitaw na ang pag-init ng daigdig sa huling 50 taon ay likha ng tao. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases, na bunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan at iba pang kagagawan ng mga tao. Alam mo bang ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura ay nagdudulot ng malaking pagbabago, kasama rito ang pagtaas ng karaniwang level ng dagat at pagbabago sa volume o dami ng ulan. Ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhit bunga ng pagdalas ng malalakas na bagyo o tinatawag ding super typhoon, buhawi, malawakang pagbaha, tagtuyot at bugso ng init o heat waves. Dahil din sa pagbabago ng klima ng mundo, may mga bagong sakit na naglipa na sa ngayon na dati naman ay wala. Ang mga hayop at kulisap ay apektado rito na nagdadala ng sakit tulad ng dengue at malaria mula sa mga lamok. Malaki ang epekto ng pagbabago ng temperatura sa mga bagong sakit. Natutunaw na rin ang mga yelo sa mga bansang may yelo. Ang pag-init ng mundo ay nagbubunga ng negatibong balanse sa bulto ng bulubunduking yelo o glacier mass na nagdudulot sa pag-urong ng glacier sa buong daigdig. Dahil dito, ang malalaking tipak ng yelo o glacier ay unti-unti nang nauubos at nawawala at tinataya na ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay nangangahulog ang pag-urong ng mga glacier sa buong mundo. Ang mabilis na pagkatunaw ng malaking yelo na ito ay nagdudulot ng mabilis at malakas na pagdaloy ng tubig at kapag patuloy itong nangyari, mauubusan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng mundo sapagkat dito kumukuha ng panustos na tubig ang mga bansang China, India at halos buong Asya. Sa mga sitwasyong nabanggit, ito ay babala sa ating lahat. Global warming. Bawat isa ay may tungkulin at pananagutan sa ating kalikasan sapagkat ito ay biyaya sa atin ng lumikha. Hindi natin ito dapat abusuhin. Bilang isang bata, lagi mo sanang isipin na may mga batang tulad mo rin na isisilang sa susunod na henerasyon kaya nararapat na pagmalasakitan natin ang ating kalikasan. Tanging ito na lamang ang maipapamana natin sa susunod pang salinlahi. Kailangan natin maging utak langgam na hanggat maaga ay naghahanda na para sa hinaharap at hindi utak lamok na walang alam dahil ayaw makialam. Ilahad ang sariling opinyon batay sa mga impormasyon mula sa lathalaing binasa. Gawing gabay ang talahanayan. Ipaliwanag ang nangyayari sa sitwasyong nakasaad batay sa lathalaing binasa. Ikatlong araw. Buuin ang talata batay sa binasang lathalain. Isulat ang sagot sa patlang.
Ibigay ang iyong mga batayang kaalaman hinggil dito. Ika-4 na araw. Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang napansin sa mga initimang salita? Pangalawa, ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Pangatlo, ano ang paksa sa bawat pangungusap? Pang-apat, ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Panglima, ano kayang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Focus ng pandiwa o gamit o instrumental. Focus na gamit o instrumental. Ang focus ng pandiwa kung ang paksa o simuno ng pangungusap ay ang kagamitang ginamit sa pagsasagawa ng kilos ng pandiwa. Ang paksa ng focus na ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang mga panlaping ginagamit ay ipang, ipam, ma, ipang. Narito ang ilang mga halimbawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pagkaunawa mo sa focus, kagamitan o instrumental ng pandiwa? Pangalawa, ano ang tanong na sinasagot sa focus instrumental? Pangatlo, ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa focus kagamitan ng pandiwa? Pang-apat, magbigay ng tig-dalawang halimbawa ng focus instrumental o focus kagamitan. Bilugan ang focus kagamitan o instrumental sa bawat pangungusap at guhitan ang paksang ginamit. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!